Umabot sa Senado ang isyu ng pangmamaltrato sa isang kasambahay sa Occidental Mindoro. Ginisa pati kapitan ng barangay na una niyang nilapitan na napagkamalan umano siyang taong grasa. Iyan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Sa harap ng Senado, ikinuwento ng kasambahay na si LV Vergara ang mapait na dinana sa kamay ng kanyang mga dating amo sa Occidental Mindoro. Dahil daw sa paulit-ulit na pananakit sa kanya, nabulag at nabungi ang 44 anyos na si LV. Itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer, sa CR, tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Kailan kayo nabulag? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, nakakatay po sila ng baboy. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Taong 2021, nakatakas si LV mula sa kanyang mga amo at pumunta sa tanggapan ng Barangay 7 sa Mamburao Occidental, Mindoro para humingi ng tulong at ipacheck ang kanyang mga gamit para hindi maakusahan ng pagnanakaw ng dating amo. Pero nasundan siya sa barangay hall ng kanyang among lalaki. Tanong ng mga senador, bakit pinayagan ni Barangay Chairman Jimmy Patal na bumalik si LV sa kanyang mga amo? Ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LV. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya. Nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, mukhang kawawa na kasambahay. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napakawalang hiya mo. Binanggit ni Patal kalauna ng posible niyang pagtestigo laban sa mga Ruiz matapos umano silang makatanggap ng iba pa mga sumbong ng pananakit. Pinahaharap din dapat sa Senado ang mga dating amo ni LV na kinilalang sina Jerry at Franz Ruiz, pero nagpadala raw ng text message ang mga Ruiz na hindi sila makakarating dahil may iniindang medical condition. Do they have a medical certificate? Did they present a medical certificate? No, Your Honor. They just sent an excuse letter, sir. Excuse letter? Yes, sir. Ano to? Eskwelahan? So this is just a piece of paper? And this will not stand? Inihahanda na ng komite ang supina para humarap sa susunod na pagdinig sa susunod na linggo ang buong pamilya Ruiz. Magsasagawa rin ng imbestigasyon ng Commission on Human Rights. Bukas nakatakda ang pagdinig ng Piskalya ng Batangas City sa mga reklamong inihain ni LV laban sa mga dating amo. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng pamilya Ruiz. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.